Bernardo na tipong parang pinagkakaguluhan at pinag-aagawan ngayon ng mga young actors and even not so young actor. Kasi ano dun yung pangalan ni Jericho Rosales na bongga, nagkasama sila sa isang project ng endorsement ha. Sabi ko sa iyo, yung mga paingay na ganun, may mga ginagawa yan eh. Anong produkto yun? Landers. Yung sa shopping, yung narinig, Catherine, dami niyang endorsement ngayon. Grabe, mula ulo, pati kape, makeup, shampoo, sabon, pati sa kilikili, pari mga tuna-tuna na yan. Ngayon, Landers. At kasama niya si Papa Echo. Anyway, kung meron nga daw pong ganun na sa ngayon sa nangyayari sa show business na si Catherine ay tipong may na-i-involve or naliling sa mga top leading men ng bansa, di ba? May Daddy Majori Pangilinan, may Echo, may Jericho Rosales, may Alden Richards of course, plus may mga iba pang gusto pa siyang makatambal. Ang male version naman niya na tila lumalabas ngayon ay itong si Darren Espanto. Kasi si Darren nakakaloka din since magkasunod niyang naging na-vlog natin to nung magkasunod niyang naging nag-guest sa Showtime si Kailin Alcantara o si Jillian Ward at saka si Kailin Alcantara. Nauna si Jillian talagang nalilink siya dito sa dalawa, particular dito kay Kailin na talaga namang nagte-trending pa o nag-viral pa nga yung naging banter nila, pagbabanter o usapan nila doon sa Showtime kasi parang may mga private jokes silang dalawa lang ang nakakaalam na inintriga ng netizen at na-involve nga doon sa o nasangkot pa doon sa mga cryptic posts ni Cassie at ni Carmina Villaruel na eventually naman po klinaro na walang kinalaman at hindi pinatutungkulan ng sino man kasi privately may kanya-kanya silang ganap, di ba? Ganon din ang pagkapaliwanag ni Mavi Ligaspi, yung kakambal ni Cassie, kasi sabi na niya naman niya ay good friend niya itong si Darren. At kung may mga nag-ship naman na maging si Darren o kaya at saka si Kylie na kanyang ex, wala naman daw problema sa kanya yon. Parang may mga ganung usapan, mga bagets na to iba talaga, di ba? Kumpara doon sa unang bagets story natin na nagkakagulo-gulo, sana naintindihan, alam niyo yung ibig kong sabihin. But anyway, to cut the story short, so si Darren nga ngayon, biglangan lumabas din yung pangalan ni Jada Avansado kasi parang sinasabi na nagkaroon din sila ng MU ni Darren, medyo mga bulinggit pa sila, di ba? Kasi nagpang-abot nga sila kasi si Darren nga, di ba, nagsimula sa The Voice Kids. Tapos, so, may Kailin, na si Kailin din man ay galing din sa ABS-CBN. Tapos may Jada. Tapos may, eto na nga, sinasabing may Jillian Ward pa. Tapos may Cassie. Ababonggo nga din itong si Darren. Sabi nga natin, kung merong babae na every issue na lang na lililing sa mga lalaki na in a good way itong si Darren yung male counterpart ni Catherine Bernardo kasi nga sa mga balita, yun ang biglang dati pala nagkaroon ng Emmy si ganito, Emmy pala sila ni ganito, ganyan. But ang analysis po dyan ng Unbettable Channel dahil nga po nagsiselebrate ng kanyang 10th anniversary sa industriya itong si Darren at magkakaroon siya ng concert ngayong darating na June sa Araneta Coliseum. Parang feeling namin gusto nila mong i-enjoy lang ito, pero parang i-prolong ang mga ganitong issue, ganitong hindi naman iskandalo, but hindi naman din masyadong kontrobersya, pero alam mo yung mga balita na nakakakilig somehow at nakakaintriga na kasi nga 'di ba lalo pat itong si Darren, meron din siyang nasalihang grupo, yung The Becky, diba, Darren, Bella, and Kim, yun. Kasi may original na grupo itong si Angelica, si Bella, at saka si Kim, yung ang Becky. Ang Becky may mga kalokohan, alam mo yung mga kikay ba, mga kikay sa showbiz. And biglang nagkaroon ng member na lalaki ngayon na dahil syempre alam natin sa Angelica gusto maging full-time mother. In fact,
nagpakasal na ba siya o magpapakasal siya ngayong April. Basta may gano'n, may kasalang magaganap kay Angelica Panganiban at saka doon sa kanyang partner, ano. And yun ang pinagkakaabala niya, kaya parang hindi siya masyadong nakakabanding itong dalawa, si Bella Padilla at saka si Kim Chiu. So pumasok sa eksena itong si Darren, naging the Becky, na syempre pa inugnay-ugnay, kinunek-connect ng mga tao doon sa dati pang chismis at hindi mamatay-matay na chismis na di umano ngay questionable ang pagkalalaki nito ni Darren, kasi nga laging sinandilink ito sa, alam mo ito, laging nachichismis na bading di umano itong si Darren, na syempre naman alam natin sa showbiz ganun talaga, kung hindi ka bading, naling ka sa bading, may mga ganon. Pero nakakatuwa lang kasi ganun siya ka-confident na kahit ang acronym nilang tatlo ni Bella at saka ni Kim ay The Becky, okay lang sa kanya. Dahil in fact, ito nga, sabi nga natin, siya yung nagiging parang male counterpart ngayon ni Catherine, kasi nga iba-ibang babae na may Jada, may Kailin, may Jillian, tapos 'di ba siya pa yung third wheel doon sa malapit na ring mag-end na Can't Buy Me Love, dahil 'di ba doon sa Don Bell siya yung doon ni doon sa storya, 'di ba, may siya kay Bel Mariano, nakakaloka lang. But then again, sabi nga natin, ang ganda siguro pag na-sustain ito at napag-uusapan at araw-araw na may publicity ganyan si Darren, kasi nga meron po siyang gagawin na sa tingin ko lang na maganda bilang isang PR person. Okay lang, at least nasusustain ng ganung angulo na si Darren ay very much in sa industry, and in fact via a very big show na gagawin niya. Biro mo, ambisyoso, dahil masasabi mo ambisyoso kasi Araneta, ilan lang ang mga mainstream artist na talagang masasabi mong matagumpay na nakapagtanghal dyan, and susubukan ito ni Darren ngayong June sa pag-celebrate ng kanyang ika-10 taon sa industriya bilang artist, singer, actor. O diba? Abangan nating lahat yan. Kaya pansamantala magbababay kami. Sana po supportahan po natin si Darren sa kanyang kasi in fairness naman, with all due respect dito sa batang to, magaling naman talaga siyang singer at magaling siyang concert performer. So, bigyan natin siya ng pagkakataon. Doon sa ibang aspeto na pinatutunayan niyang actor din naman siya, at pwede sabihin natin na anong tawag doon, nung nalilink at nakikipag-love team sa mga maraming babae, ibigay na po natin yan sa iba, dahil sabi nga natin, yung anibersaryo naman ang tinutumbok natin na sa tingin natin ay talaga namang magtatagumpay din. Good luck sa iyo, Darren, o diba, at sa mga susunod na pang projects. Kami po dito sa Unbearable ay nagpapasalamat at naghahangad pa rin ng ikatatagumpay ng iyong proyekto ngayong June. Ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Bye!